Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Mukhang hindi na talaga maganda tong ginagawa ng China ngayon. Ito yung ating bigyan ngayon ng reaksyon. Itong nasa ulat ngayon na sinasabi ng China na sila daw ay mayroong batas na ngayon sa WPS sa South China Sea, lalo na sa Baho de Masinloc. Meron silang batas na lahat ng barko ng Pilipinas at kahit kaninong bansa na barko na papasok sa Baho de Masinloc, talagang inaangkin ang Baho de Masinloc ng mga walang hiya. Lahat ng barko na pupunta sa Baho de Masinloc ay aakyatin daw ng mga Chinese Coast Guard. Ito'y kanilang patigilin and then pirsahang aakyatin at ikulong ang mga tripulante. Nako, mga kababayan, parang sobrang-sobra na yan. Alam naman ng China na status quo ang diyan, ang sitwasyon sa Baho de Masinloc. Hindi yan sa kanila, hindi rin sa Pilipinas. Yun yung usapan nila ni Digong noon eh. Status quo lang ang mangyayari diyan. Hindi sa China yan, hindi rin sa Pilipinas at paghati-hatian. Yun ang kay Digong. Pero ang totoo niyan, atin talaga yan dahil pasok na pasok siya sa 200 nautical miles economic zone ng Pilipinas ayon sa International Maritime Law. Okay, so kahit yung usapan nila ni Digong na status quo ay winalanghiya na ng China eh. Binabalahura na, mga kababayan. Kung yun ang sundan, yung gentleman's agreement na status quo lang dyan, hayaang mangisda daw mga Pinoy, hayaang mangisda ang mga Inchik. Pero ang nangyari ay pinagbawalan na tayo ngayon eh. Napapasok o kahit mangisda. Ngayon ang mas marahas ay aakyatin ng mga barko. O sige nga, subukan nila. Kasi ang ating Philippine Coast Guard ay bumibili na ng magagandang machine gun eh. At imamount daw yun sa mga barko ng PCG, ng Philippine Coast Guard. Meron na tayong 6 na autonomous machine gun na nagkahalaga ng 200 plus million yung 6. 282 million yata yung 6 na autonomous machine gun. Parang ano na siya, parang AI machine gun. At yan ay mamount din sa mga PCG ships sa Philippine Coast Guard. Kaya ito yung maganda. Kung akyatin kayo dyan, paputukan nyo na. Barko nyo yan eh. Barko natin yan. Para magkaalaman na. Sobrang-sobra na yan. Philippine Coast Guard tapos aakyatin nila. Yun kaya ang gawin natin. Kapag magkakita tayo ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc ay akyatin din natin, mga kababayan. Kung anong kanilang masasabi at ano ang kanilang maramdaman kapag aakyatin ang mga barko. Walang respeto yan, mga kababayan. So kung ito ang gagawin ng China, na ang kanilang Chinese Coast Guard makakita ng barko ng Philippine Coast Guard, kanilang aakyatin, ano ba naman yan? So anong gagawin ng ating mga Philippine Coast Guard sa barko? Magpapakulong lang ba sila sa sarili nating karagatan? Kung ako dyan ay kung anong gamit nila, halimbawa mga baton yung gamit nila na bakal, di ba? Hindi gumamit din na tayo ng mga bakal na baton para magkaalaman na, pukpukan na, di ba? Tayo yung inaakyat eh. Antayin lang natin na tayo yung akyatin, tsaka natin pagpapaluin din yung mga ulo. Yun siguro yung maganda, yung nasa hagdanan pa no, yung paakyat pa. Tapos papaluin mo yung nag-helmet yun eh. Nag-helmet yung mga inchik kapag aakyat ng mga barko. Kaya dapat yan ipalo sa ulo nila ay yung maso talaga, yung sledgehammer katulad kay Mighty Thor. Yung malaking sledgehammer para yupi yung helmet, mga kababayan. Alright, meron tayong dito, video hiram pa rin natin sa magaling talaga gumawa ng ng balita, si Good News Philippines, mga China content about Chinese occupation diyan sa WPS. Yan ang magagandang content ni Good News Philippines. Kaya ito yung ating bibigyan ng reaksyon.
Ito ang video atin panoorin. China, iyak na naman dahil kung puwersa ang kanilang ginagamit upang sakupin ang buong South China Sea at maging ang West Philippine Sea, Pilipinas, idinaan sa matahimik, formal at legal na paraan ang laban upang igiit ang ating karapatan sa ating mga karagatan. Formal nang isinumiti ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na nautical chart ng Baho de Masinloc at mga nakapaligid nitong maritime zone bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay sa mga karapatang pandagat ng bansa sa ilalim ng international law. Pinangunahan ni Philippine Permanent Representative sa United Nations, Enrique A. Manalo, ang paghain ng NAMRIA Chart number 1567 sa United Nations noong ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ipinapakita sa naturang chart ang normal na baseline ng Baho de Masinloc, kabilang na ang 12 nautical mile territorial sea at 24 na nautical mile contiguous zone alinsunod sa UNCLOS, Philippine Maritime Zone Act at 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahalagang hakbang ito upang mas mapatatag ang legal na katiyakan, transparency at paninindigan ng Pilipinas sa mapayapang paglutas ng mga usapin sa karagatan. Batay sa pandaigdigang batas, ito ay patunay na Pilipinas ang unang naghain nito sa United Nations, hindi ang China. Isang simbolo na ang Baho de Masinloc ay sa Pilipinas. Ito ay sa mga Pilipino. Malaking sampal ito sa China, mga kabayan, at sa mga taga-suporta nila. Ngayon nagprotesta ang China sa hakbang na ito ng Pilipinas. Inakusahan ng China ang Pilipinas ng paglabag daw sa kanilang teritoryo. Nakikiusap ang China sa United Nations na huwag isaalang-alang ang paghain ng Pilipinas ng extended continental shelf sa South China Sea. Dagdag pa ng China sa 21 miyembro ng komisyon, huwag tanggapin ang inihain ng Pilipinas dahil ito daw ay illegal. Sinigunda naman ito ng Malaysia. Ayon sa Malaysia, tinututulan nito ang mga pag-aangkin ng Pilipinas. Waipek ito, mga kabayan, dahil ang mga naturang dokumento ay tinanggap pa rin ng United Nations. Hindi lakas ang totoong labanan dito, kundi talino at tunay na mga ebidensya na ang West Philippine Sea, pati na ang Sabah ay sa Pilipinas. Okay, itong usapin naman about sa Sabah, ay talaga naman yan ay pag-aari ng isang sultan sa Sulu. Kaya dapat tulungan ng ating gobyerno, dapat yung sultan ng Sulu para maklaim muli ang Sabah dahil sa panahon nga ni Ferdinand Marcos noon, ng Presidenteng Marcos, ay ang Sabah talaga ay opisyal na parte ng Pilipinas. Pero sa panahon yata ni Cory yun, di ba, na binigay natin sa Malaysia ang Sabah. Kaya ang Malaysia ay anti-Philippines yan eh. Dahil sa takot sila na makuha natin yung Sabah. Kasi napakalaking yan, parte ng lupa ng Malaysia na binigay sa sultan as a reward sa pagtulong ng giyera diyan sa Malaysia ng ating mga Sultanate of Sulu. At sa panahon ni Marcos nagkaroon nga ng giyera diyan para lamang makuha natin ang Sabah. At nakuha naman, pero pagdating nga ni Cory Aquino, si Cory ba yun? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Basta't merong isang presidente na binigayan sa Sabah. Kaya nagiging parte siya ng Sabah ngayon. Hay nako, talaga itong ating mga mga opisyalis sa gobyerno na yung isa makasaba, yung isa maka-China. Kailangan pa nga natin magpalaki ng ating teritoryo tapos pinamimigay natin yung napakalaking mga piece of land katulad ng sa Sabah, mga kababayan. Kaya dapat ipaglaban natin yan dahil kailangan nga natin mag-expand kasi lumalaki ang population ng Pilipinas. Katulad ng China, nakikita nila na sa pagdating ng panahon ay mahirapan na yung kanilang mga mamamayan dahil kulang na yung resources nila. Kaya nag-expand sila ng teritoryo sa lupa man o sa dagat. Ang Pilipinas meron tayong mga teritoryo tapos pinamimigay lang natin dahil sa mga presidente na maling-mali ang pag-iisip. Alam nyo na kung sino yung dalawang presidente na yun, yung nagbigay ng Sabah at yung nagbigay ng WPS sa China. Alright, balik tayo kay Good News Philippines. Philippine Coast Guard isinusulong na ang pag-armas sa kanilang mga barko dahil bumili ito ng 7 12.7mm remote control weapon station sa kumpanyang Escribano Mechanical Engineering sa bansang Spain. Ang mga bagong sandatang ito ay bahagi ng pagsusulong ng Philippine Coast Guard Modernization Program. Unang bumili ang Philippine Coast Guard ng 12.7mm remote control weapon station sa bansang Spain noong Pebrero ng taong ito at ang karagdagang 6 pa na 12.7mm remote control weapon
weapon station na nagkakahalaga ng 286.5 million peso ay nito ikawalo ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Patunay lamang na tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng Pilipinas upang labanan ang mga banta sa ating karagatang nasasakupan. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. muling binanatan ang mayabang na Chinese ambassador sa Pilipinas. Pumunta tayo sa steering trouble. Ituro ko na lang. Noong 1995, sinabi nila ang mga structures doon sa Mischief Reef ay for refuge ng kanilang mga ngisda. Ano na ngayon yan? Military island. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. ang nangungunang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na sinusugpo ang China. Ayon sa kalihim ng depensa, wala siyang alam sa anumang provisional agreement ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Dagdag pa dito, inihayag din ng kalihim ng depensa na hindi pwedeng lumapit o pumasok ang anumang representante ng militar ng China sa mga infrastruktura o opisina ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. China magpapatupad daw ng law enforcement sa Baho de Masinloc, aakyatin at huhulihin daw ng China Coast Guard ang mga barkong lumalapit dito. Ako, ito na yung sinabi ko mga kababayan kanina na mayroong gagawing batas o ginawa na batas ng China na ang kanilang Philippine make that ang kanilang Chinese Coast Guard ay pwede nang mangharang at aakyat sa mga barko na papasok daw sa Baho de Masinloc. Paano nangyari? Hindi pa nga sa kanila yan at hindi pa kinilala ng international ng UN, ng United Nations, ng international community, hindi pa kinikilala na sa China yan. Tapos sasabihin nila na sa kanila na. Sa atin kinikilala na yan ng United Nations, na atin yan. Dahil nga ang UN ang nag-award sa atin yan through the arbitral ruling 2016. Kaya atin talaga yan, kahit sa international court ay tayo pa rin ang mananalo niyan. Kaya dinaan ng China sa gulangan, sa pagulangan, dinaan ng China sa itong kwento-kwento, retorika, hanggang sa masanay na yung mga tao sa pagkikinig na sa kanila yan. Pati yung kanilang mamamayan ay naniniwala na nasa kanila yan dahil sa paulit-ulit nga na retorikan yan, na kwento na sa kanila kahit hindi. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan sa itong bagong batas ng China na napakarahas nito? Sigurado talagang mayroong hatawan na mangyari dito Kaya payo ko sa ating mga Philippine Coast Guard ay magsuot kayo ng helmet na full face. Yung full face talaga para hindi matamaan yung panga nyo. Yung sa kanila half face lang yun Kaya pwede nyong hatawin yung mga panga ng mga walang hiyang yan, mga kababayan. At yung baton nyo ay haba-habaan nyo yung baton nyo sa PCG. Kung gaano kahaba yung sa Chinese ay dagdagan nyo ng haba yung sa Philippine Coast Guard na baton para paghataw nyo, unang tatama yung baton ng Pilipino sa muka ng mga insektong yan. Alright, so kung magpapaalam na, anong masasabi nyo, pag-i-comment na lang sa ating comment section. At maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe sa aking event followers. Ako'y laging sumasaludo sa lahat. Love and peace, not war.